ano ang nangyari sa iyo sa Pilipinas. Sa Los Angeles International Airport, hindi makilala ng mga magulang ang magandang, matikas na babaeng nakatayo sa harap nila bilang kanilang anak. Si Emily, isang Amerikanang estudyante na may timbang na 101 kilogram noong isang taon, ay nagsimula ng kanyang paglalakbay sa Pilipinas na may munting pagnanais lamang na makasuot ng Filipiniana terno. Ang tanging pangarap na iyon ay nagdala sa kanya ng luha sa isang butike sa Maynila. Gayunpaman, ang pagkikita niya sa isang pamilyang Pilipino ang nagpabago sa kanyang buhay. Isang taon ang lumipas. Nang lumabas ang kanilang anak sa paliparan, hindi siya nakilala ng kanyang mga magulang at nagtanong, "Sino ka?" Ang kwento ng himalang nilikha ng Pilipinas sa isang babae ay magsisimula na ngayon. Si Emily Harrison, isang mag-aaral ng International Relations sa University of California, San Diego, ay tumuntong sa edad na 90 na may taas na 170 centimeters at timbang na 101 kilogram. Sa tuwing titingin siya sa salamin, nalilito siya sa kanyang malaking katawan na hindi na makontrol. Noong high school, tumitimbang lamang siya ng humigit kumulang 75 kilogram, ngunit nang pumasok siya sa universidad, mabilis na tumaas ang kanyang timbang hanggang sa punto na hindi na niya ito mapigilan. Sa mga bakanting oras sa pag-aaral, madalas siyang kumakain ng pizza o hamburger sa cafeteria, at sa gabi naman ay nag-enjoy sa pagkain ng Mexican food kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang matalik na kaibigan, si Kaylin, ay payat na parang modelo. Kapag nagpapakuha sila ng litrato ng magkasama, kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang mga hugis. Sa kabila nito, madalas na nagpapakita si Emily ng masayang panlabas, kaya't ang mga tao sa paligid niya ay nag-iisip na hindi siya nag-aalala tungkol sa kanyang figure. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, ang pakiramdam ng pagkabahala na kung hahayaan niya itong magpatuloy ay lumalaki araw-araw. Ang partikular na nagbibigay sa kanya ng sakit ay ang hirap makahanap ng tindahan ng damit na kasya sa kanya kahit ang XL na sukat ay hindi niya maisuot. Sa mga pagkakataon na kailangan niyang humingi ng paumanhin sa mga tauhan at umalis sa tindahan, ang pakiramdam ng awa sa sarili ay napakabigat at mahirap ipaliwanag. Isang gabi, nakahiga si Emily sa kama habang naglalaro ng telepono. Ang kanyang daliri ay huminto sa isang larawan. Sa larawan ay isang babae na nakasuot ng makulay na Filipiniana terno, nakangiti sa likod ng tanawin ng isang lumang simbahan sa Intramuros. Ang tikas ng damit na elegante at angkop sa katawan ay nagbigay diin sa figure ng babae. Ang kanyang buhok ay pinalamutian ng magagandang accessories. Ang karangalan at kagandahan ay nagpabighani kay Emily. Para sa kanya, na humanga sa mundo ng Filipiniana mula pa noong bata siya dahil sa mga pelikula, ang larawang ito ay may espesyal na kahulugan. Nang mag-scroll siya sa iba pang mga post, ang mga larawan ng mga taong nakasuot ng Filipiniana ay tumatak sa kanyang isip. Mga turista na naglalakad sa lumang bayan, mga babaeng umiinom ng tsaa sa isang tea shop, at mga nobya na nakasuot ng marangyang custom-made na damit sa kasal. Ang bawat larawan ay hindi lamang tungkol sa pagsusuot ng damit, kundi parang pagsusuot ng kultura mismo. Hindi na mapigilan ni Emily ang kanyang pagnanais na magsuot ng Filipiniana, ngunit kasabay nito, alam niyang imposible ito sa kanyang kasalukuyang figure. Gayunpaman, ang kanyang mga mata, habang nakatingin sa screen, ay kumikinang pa rin ng pag-asa na hindi niya maiwan. Pagkalipas ng 2 linggo, nakita niya ang isang poster na nagpapahayag ng isang oryentasyon para sa Philippine Student Exchange Program sa bulletin board ng universidad. Isang taong exchange program, mananatili sa isang host family, at pagkakataon na matuto ng wikang Filipino at kultura. Bilis tibok ang puso ni Emily. Sa pulong, inilarawan ng propesor na namamahala ang kagandahan ng Pilipinas sa matatas na Ingles. Ang mga kwalipikasyon para sa aplikasyon ay hindi kasing higpit ng inaakala. Sapat na ang pangunahing kaalaman sa wikang Filipino. Si Emily, na nag-aral ng Filipino sa loob ng 2 taon noong high school, ay nakita ito bilang isang pagkakataon. Agad niyang kinuha ang aplikasyon at binasa ito ng paulit-ulit sa kotse habang pauwi. Ito marahil ay tadhana. Kung makakapunta siya sa Pilipinas, mararanasan niya ang tunay na kultura ng Filipiniana at baka maisuot pa niya ito mismo. Ang ganitong pag-asa ay tahimik na nabuo sa kanyang puso. Umuwi si Emily dala ang aplikasyon para sa pag-aaral sa ibang bansa at binanggit ito sa kanyang mga magulang habang naghahapunan.
Si Michael, ang kanyang 52 taong gulang na ama, na isang project manager sa isang malaking IT company, ay napakarasunable. Si Jennifer, ang kanyang 49 na taong gulang na ina, na isang guro ng Ingles sa high school, ay may maraming karanasan sa pagpapayo sa mga mag-aaral. Parehong nag-aalala ang dalawa sa edukasyon ng kanilang anak at ilang beses nang tinanggap ang kanyang mga desisyon. Ngunit sa pagkakataong ito, nang marinig nila ang sinabi ni Emily, biglang nanigas ang kanilang mga mukha. Sa Pilipinas ng isang taon para sa exchange program, ganoon ba? Tanong ni Michael na nakakunot noo. Tumigil si Jennifer sa paghawak ng pinggan at tinitigan ang kanyang anak. Emily, seryoso ka ba? Ang kanyang boses ay nagpapahayag ng pagkabigla na may halong malalim na pag-aalala. Nagsimulang magpaliwanag si Emily ayon sa kanyang paghahanda, ngunit ang susunod na salita ng kanyang ina ay tumama ng malalim sa kanyang puso. Magpaplano siyang pumunta sa Pilipinas na may ganyang figure? Ang katahimikan ay bumalot sa hapagkainan. Nagpatuloy si Jennifer, karamihan sa mga Pilipino ay maliliit at payat. Kakaunti lang ang may figure na katulad mo. Hindi mo ba iniisip na masasaktan ka ng tingin ng ibang tao? Si Michael naman ay nagbanggit ng mga isyu batay sa katotohanan. Nang mahinahon, ang upuan sa eroplano, ang bigat sa host family, at ang pinakamahalaga, ang pag-aalala sa kalusugan. Paano kung magkasakit ka doon? Iba ang sistema ng medisina at mayroon pang hadlang sa wika. Ang mga salita ng kanyang mga magulang ay makatuwiran, ngunit ang bawat pangungusap ay mabigat na tumatagos sa puso ni Emily. Pero gusto ko talagang pumunta. Ma, pa, nanginginig ang boses ni Emily. Gusto kong magsuot ng Filipiniana. Gusto kong matuto ng kultura ng Pilipinas. Kung palampasin ko ang pagkakataong ito, pagsisisihan ko ito habang buhay. Napabuntong hininga si Jennifer ng malalim. Naiintindihan ko, anak, pero bilang isang ina, hindi ba mas maganda kung magpapayat ka muna bago ka pumunta? Mas magiging komportable ka at hindi ka mapapahiya. Ang mga salitang ito ang pinakamasakit kay Emily. Maaring hindi sinasadya ng kanyang ina na saktan ang kanyang anak, kundi gusto lamang niya itong tanggapin ang katotohanan. Ngunit para kay Emily, ang salitang ito ay parang isang pagtanggi sa kanyang buong pagkatao. Pagbalik sa kanyang silid, muli niyang kinuha ang telepono. Sa screen, sunod-sunod ang mga larawan ng magagandang tao na nakasuot ng iba't ibang uri ng Filipiniana. Bakit siya ganoon na lang kaakit-akit sa Filipiniana? Hindi lamang ito isang simpleng pagnanais sa damit. Mayroong isang karangalan sa Filipiniana na wala sa kulturang Amerikano. Hindi ito tungkol sa karangyaan o pagiging matapang, kundi isang kagandahang mahinahon. Bawat galaw ay may biyaya at natural na naipapakita ang pagkatao ng nagsusuot. Mayroong isang imahe sa pelikulang Pilipino na napanood ni Emily noong bata siya. Isang taong may marangal na kilos, hindi nagsasalita ng malakas, may mahinahong kilos habang umiinom ng tsaa. Ito ay isang mundo na kabaligtaran ng nagmamadaling lipunang Amerikano na laging naghahanap ng malaki at humihingi ng atensyon. Siguro, ang pagpunta sa Pilipinas ay magbibigay sa kanya ng pagkakataong maging ibang tao, hindi lang sa figure kundi sa buong pamumuhay. Pumatak ang luha sa mata ni Emily, ngunit hindi lamang ito kalungkutan. Masakit talaga ang sinabi ng kanyang ina, ngunit ito rin ay katotohanan. Sa kasalukuyang figure niya, hindi siya makakapagsuot ng Filipiniana ng maganda. Ngunit dahil ganito, hindi ba't mas dapat siyang pumunta? Kung siya ay nasa kapaligiran ng Pilipinas, baka may magbago. Kinabukasan, kinausap muli ni Emily ang kanyang mga magulang. Ma, pa, pakinggan niyo po ulit ako. Sa pagkakataong ito, ipinaliwanag niya ang kanyang mga saloobin ng mahinahon, ang kanyang pagkahumaling sa Filipiniana, ang dalisay na hangarin na matuto ng kultura, at ang pinakamahalaga, ang kanyang matibay na intensyon na hindi palampasin ang pagkakataong ito. Nagkatinginan sina Michael at Jennifer. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, nagsalita ang kanyang ama. Sige, payag na kami na umalis ka, pero kailangan mong makipag-ugnayan sa amin ng regular at kung may mangyari, umuwi ka agad. Tumango rin ang kanyang ina, bagamat may pag-aatubili. Kahit nag-aalala ako, buhay mo yan. Nang marinig ang mga salitang ito, sa unang pagkakataon, nagpakita ng ngiti si Emily. Ang bumati kay Emily nang bumaba siya sa Ninoy Aquino International Airport ay ang kabaitan ng mga Pilipino. Hindi tulad ng mga paliparan sa US, ang mga tao ay masiglang nag-uusap, ngunit lahat ay nasa ayos.
Pagkatapos dumaan sa imigrasyon at makuha ang kanyang malaking maleta, si Ginoong Victor de la Cruz, isang 48 gulang na sales manager, ay naghihintay sa kanya sa arrival hall. Nakasuot siya ng dark blue suit at may hawak na placard na may pangalan ni Emily. Maligayang pagdating sa Pilipinas. Bati niya sa matatas na Ingles. Ang kanyang palakaibigang ngiti ay nagpakalma kay Emily. Nang sumakay sila sa kotse mula sa paliparan, namangha siya sa tanawin sa labas ng bintana, mga apartment na maayos na nakalinya, mga palayok ng halaman na puno ng buhay sa mga balkonahe, at ang pinakamahalaga, ang malinis na kalsada. Ang tanawin, na ganap na iba sa California, ay nagpahayag ng simula ng isang bagong buhay. Nang pumasok ang kotse sa isang eskinita sa komunidad, maging ang mga kapitbahay ay tumango at bumati. Hindi sila nagpakita ng pagtataka sa figure ni Emily. Ang mainit at mapagpatanggal na saloobin ay tumagos sa kanyang puso. Nang tumayo siya sa harap ng bahay ng pamilya de la Cruz, lumabas ang lahat upang batiin siya. Si Sarah, ang may bahay, 25 taong gulang, dating nutritionist at kasalukuyang housewife, ay nakasuot ng apron at ngumiti ng malumanay. Ang unang impresyon niya ay, ang perpektong ina. Maligayang pagdating, Emily. Napakalayo ng biyahe mo. Napagod ka siguro, sabi ni Sarah sa magiliw na Tagalog na may kaunting Ingles. Si Pia, ang bunsong anak, 18 taong gulang, nasa huling taon ng high school, ay nakatayo sa tabi niya. May taas na 162 centimeters at timbang na 48 kilogram, payat ang kanyang figure. Nakasuot siya ng uniforme ng mag-aaral na mukhang inosente. Pia po, nice to meet you, Emily. Marunong po akong mag-Ingles. Pwede mo po akong tanungin kung mayroon kang kailangan. Ang kanyang matatas na Ingles ay ikinagulat ni Emily. Si Lola Corazon, ang lola ng bahay, na lumabas mula sa loob, ay hindi mukhang 70 taong gulang. Mayroon siyang masiglang espiritu at matikas na tindig. Halika anak, napagod ka siguro. Kahit hindi Ingles ang mga salita ni Lola, ang init ay ganap na naiparating. Ang silid na dinalhan sa kanya ay isang maliwanag na kwarto. Mayroong mahinang amoy ng sampagita sa hangin. Mula sa bintana, makikita ang isang maliit na balkonahe na may mga namumulaklak na halaman. Ang hapunan na inihanda ni Sarah noong gabing iyon ay ang unang pagkakataon na natikman ni Emily ang tunay na lutuing Pilipino sa bahay. Mayroong mainit na lugaw, ginisang gulay, tortang itlog na may giniling, bagoong na may sariwang gulay at tinola. Bagamat hindi niya naramdaman na marami ang dami, sa bawat ngat-ngat, ang masarap na lasa ay kumalat sa kanyang bibig kaya't hindi siya makapagsalita. Kinabukasan, pumunta si Emily sa lumang bayan kasama si Pia. Ito ang lugar para sa Filipiniana na pinapangarap niya. Pagkatapos kumuha ng mga souvenir photo sa harap ng mga mahalagang simbahan, pumasok sila sa isang Filipiniana rental shop. Ang loob ng tindahan ay puno ng makukulay na Filipiniana. Ang magandang tanawin ay nagpatibok ng puso ni Emily. Aling damit po ang gusto ninyo, ma'am? Tanong ng isang babaeng empleyado na nakangiti. Ngunit nang simulan niyang sukatin si Emily, biglang nagbago ang ekspresyon ng kanyang mukha. Sandali lang po, umatras ang empleyado sa loob at narinig ang pag-uusap. Hindi nagtagal pagkatapos, bumalik ang empleyado na may Filipiniana na special size at humihingi ng paumanhin. Ang normal na Filipiniana ay hindi makayanan ang figure ni Emily. Napakaliit lamang ng mga damit na maaaring magkasya. Si Pia, na nasa tabi niya, ay pumili ng isang pink na Filipiniana terno na may bulaklak at nagsimulang isuot ito. Si Manang Sol, ang 58 taong gulang na dressmaker na may 25 taong karanasan, ang sumukat sa kanila. Ngunit nang tangkain niyang tulungan si Emily na isuot ang damit, tumigil ng ilang beses ang kanyang kamay. Pasensya na po. Kailangan po ng kaunting oras, tumulo ang pawis sa noo ni Manang Sol. Ang pagsusuot ng damit na karaniwang tumatagal lamang ng 10 minuto, ay tumagal ng higit sa 30 minuto kay Emily. Nang ikabit ang mga kawit at butones, halatang nahihirapan si Manang Sol. Kahit na ito ay isang special size, ang Filipiniana ay masikip pa rin kaya't parang puputok. Sa wakas, natapos ang pagsusuot ng damit. Pagkatayo ni Emily sa harap ng salamin, hindi siya makapagsalita. Ang nakikita sa salamin ay hindi ang sarili niyang nakasuot ng Filipiniana, kundi ang isang figure na pilit na isiniksik sa Filipiniana nang may kahirapan. Ang damit ay masikip sa leeg kaya't hindi siya makahinga.
at ang bahagi ng kwelyo ay halos hindi makita dahil sa malaking katawan. Ang Filipiniana ni Pia, natapos isuot, ay napakaganda, na para bang sinukat para sa kanyang payat na figure. Ang butones sa kwelyo ay nagpakita ng kanyang eleganteng leeg. Bumalik si Manang Sol kay Emily pagkatapos bihisan si Pia. Susubukan ko pong ayusin pa ng kaunti. Sinubukan niyang ayusin ang porma ng damit. Ngunit kahit anong gawin, hindi ito dumikit ng maayos sa katawan. Ang gilid ng palda ng barotsaya ay humila ng mataas dahil sa makapal na hita, kaya't hindi ito magmukhang elegante. Ang kamay ni Manang Sol ay umikot-ikot sa parehong lugar ng maraming beses. Bilang isang profesional na dressmaker, gusto niya ng perpektong resulta. Gayunpaman, ang figure ni Emily ay lumampas sa limitasyon ng kanyang karanasan. Pasensya na po talaga, hanggang dito na lang po. Sa wakas, ay sabi ni Manang Sol na may ekspresyon ng pagsuko. Ang mga salitang iyon ay tumagos ng malalim sa puso ni Emily. Ang ibang mga customer sa paligid ay tapos na magsuot ng kanilang mga damit at masayang nagpapakuha ng litrato. Wala sa kanila ang gumugol ng higit sa 30 minuto sa pagsusuot ng damit. Nang tumayo silang dalawa sa harap ng salamin, ang katotohanan ay lumabas ng malupit. Ang Filipiniana ni Pia ay maganda na parang isang pintura. Ang taas ng kwelyo ay angkop. Ang pagtahi na angkop sa baywang ay perpekto. Ang kanyang 162 cm na taas ay nagpakita ng mas maraming karangalan ng suot ang Filipiniana. Ang kanyang tindig sa paglakad ay natural. Sa kabilang banda, ang Filipiniana ni Emily ay nakabalot sa kanyang katawan, ngunit hindi talaga masasabing suot niya ito ng maganda. Ang tela ay masikip na dumidikit sa kanyang katawan. Sa bawat paghinga, parang sinasakal siya. Ang palda ay masyadong maikli at ang pangkalahatang balanse ay nawala. At ang pinakamahalaga, nang tumayo silang magkasama, mas naging kitang-kita ang pagkakaiba ng kanilang mga figure. Kung si Pia ay isang eleganteng orkidyas, si Emily naman ay parang isang malaking puno. Gusto niyo po bang kumuha ako ng litrato? Tanong ng babaeng empleyado ng masigla. Ngunit umiling si Emily. Ayaw niyang itala ang ganitong hitsura. Magiliw na nag-imbita si Pia, ngunit ngumiti si Emily at tumanggi. Kumuha ka na lang ng sarili mo, dahil napakaganda talaga niyan. Ang mga salitang iyon ay galing sa puso, ngunit ito rin ay isang pagsuko sa sarili. Habang lumalabas siya sa tindahan, namamaga ang mga mata ni Emily. Sa gabing iyon, nag-book siya ng isang hotel sa Maynila para manatiling mag-isa sa halip na sa host family na nakaschedule para sa pamamasyal kinabukasan. Ngunit para kay Emily sa oras na ito ang pinakamahusay na bagay dahil kailangan niya ng isang lugar kung saan maaari siyang umiyak ng buo nang walang nakakakita. Pagpasok pa lang niya sa kwarto, bumuhos ang luha na parang sirang dam. Bumagsak siya sa kama, itinago ang kanyang mukha sa unan, at umiyak ng walang tunog. Sa cellphone niya, mayroon pa ring larawan na kinuha niya bago niya sinubukan ang Filipiniana ang ngiti na puno ng pag-asa at kaligayahan na makakapagsuot siya ng Filipiniana. Ngunit ang katotohanan ay ganap na nagtaksil sa inaasahang iyon. Para saan ba talaga ako napunta rito? Nang sabihin niya ang mga salitang ito, tumunog ang bigat ng mga salita sa kanyang puso. Pumasok sa kanyang isip ang sinabi ng kanyang ina. Hindi ba mas maganda kung magpapayat ka muna bago ka pumunta? Mas magiging komportable ka. Tama ang kanyang ina. Hindi nagsalita ang kanyang ina upang saktan ang kanyang anak, kundi nakita siguro niya ang mangyayari. Sa labas ng bintana ay ang tanawin ng gabi ng Maynila, ngunit sa mga mata ni Emily, wala siyang nakikita. Paulit-ulit na lang ang kawawang imahe ng sarili niya na nakita niya sa salamin ngayon. Matatapos ba ang pagnanais niya sa Filipiniana sa ganitong paraan? 3 araw pagkatapos ng insidente sa lumang bayan, sinimulan ni Emily ang kanyang tunay na buhay sa bahay ng pamilya De La Cruz. Alas 7 ng umaga, nang bumaba siya sa sala, handa na ang hapagkainan. Sa mesa ay may isang mangkok ng mainit na lugaw, isang baso ng mainit na taho, sinangag, at isang maliit na plato na may inihaw na bangus at atsara. Ang almusal sa California ay matatapos sa loob ng 1 minuto gamit ang cereal at gatas o isang malaking plato ng pancake at bacon. Ngunit dito, mayroong isang ganap na naiibang imahe ng umaga. Tahimik na inayos ni Sarah ang mga mangkok at chopsticks. Si Victor ay sumisipsip ng taho habang nagbabasa ng pahayagan at si Pia, na nakasuot ng uniforme ng mag-aaral, ay dahan-dahang kumakain ng sinangag ng may karangalan.
Walang nagmamadali, walang nagsasalita ng malakas. Tahimik silang nag-enjoy sa pagkain. Nang umupo si Emily, ngumiti si Lola Corazon ng malumanay. Magandang umaga, kumain ka ng masarap. Kinuha niya ang kutsara at isinubo ang unang kutsara ng lugaw. Biglang nanlaki ang kanyang mga mata. Ang lasa ay banayad at malambot. Ang bango ng kanin ay lumutang sa kanyang ilong. Nakaramdam siya ng init mula sa gitna ng kanyang katawan. Ang sinangag ay malutong sa labas at malambot sa loob. Ang atsara, na may lasa ng luya, ay lalong nagpakita ng tamis ng gulay. Ang bawat ulam ay hindi nakikipagkumpetensya sa lasa, kundi nagkakasundo ng perpekto. Ito ba ang almusal nila araw-araw? Tahimik na tinitingnan ni Lola Corazon si Emily habang kumakain. Nang malapit na siyang matapos kumain, dahan-dahan siyang nagsalita. Emily, ang pagkain ay buhay. Ang bigat ng mga salitang ito ay nagpababa kay Emily ng kutsara. Sa US, ang pagkain ay maaaring isang bagay na kailangang gawin ng mabilis. Ngunit sa Pilipinas, iba ito. Ang boses ni Lola ay matatag ngunit puno ng paniniwala. Salamat sa lahat ng sangkap, salamat sa nagluto, at salamat sa sarili mong katawan. Iyan ang pagkain. Naalala ni Emily ang kanyang pagkadismaya mula sa pagsubok ng Filipiniana kahapon. Sinisi niya ang kanyang sariling katawan. Nagsisisi na pumunta siya sa Pilipinas na may ganitong figure. Ngunit ang mga salita ni Lola ay nagbigay sa kanya ng isang bagong pananaw. Ang katawan ay hindi kaaway. Kung ano ang ibibigay niya sa katawan, iyon din ang ibabalik nito sa kanya. Dagdag ni Sarah, ang lutuing Pilipino ay nagbibigay diin sa kalidad, hindi sa dami. Ang pagkain ng marami ay hindi kaligayahan. Ang pagkain ng gusto ng katawan ang tunay na kaligayahan. Ngumiti rin si Pia ng malumanay. Gusto ko rin sanang maging mas payat noon. At sinubukan kong magbawas ng timbang sa paraang hindi malusog. Pero sabi ni Lola, ang mahalaga ay hindi ang hindi pagkain, kundi ang pagkain ng tama. Nagpatuloy si Lola Corazon, ang kagandahan ay hindi nililikha mula sa labas, kundi nagniningning mula sa loob. Kung kakain ka ng tama, mag-adjust ang iyong katawan sa isang magandang estado. Ang mga salitang iyon ay tumama ng malalim sa puso ni Emily. Ang dahilan kung bakit hindi siya makapagsuot ng Filipiniana ay hindi dahil sa masama ang kanyang katawan, kundi dahil hindi niya pinili ang tamang pagkain para sa kanyang sariling katawan. Gusto ko pong magbago, biglang nasabi ni Emily nang hindi namamalayan. Gusto ko pong magbago talaga. Gusto ko pong maging isang taong makakapagsuot ng Filipiniana ng maganda. Tumango si Lola Corazon ng malalim. Kung gusto mo, maaari mong baguhin. Huwag kang magmadali. Pahalagahan mo ang bawat araw. Ginagamit ni Sarah ang kanyang kaalaman bilang isang dating nutritionist at nagsimulang ipaliwanag ang mga prinsipyo ng lutuing Pilipino kay Emily. Sa US, ang pagbibilang ng calories ang pangunahing bagay. Umupo sila sa sofa sa sala. Binuksan ni Sarah ang isang notebook. Pero sa Pilipinas, mas binibigyang diin namin ang kalidad at balanse ng mga sangkap kaysa sa calories. Palaging inisip ni Emily na ang pagbawas ng timbang ay tungkol lamang sa pagbaba ng calories, ngunit ang sinabi ni Sarah ay ganap na nagpabago sa pananaw na iyon. Halimbawa, ang isang 1,000 calorie na hamburger at isang 1,000 calorie na Filipino meal set, kahit magkapareho ang numero, ang epekto sa katawan ay ganap na magkaiba. Ang Filipino meal set ay binubuo ng kanin, isda, gulay at prutas na may kumpletong iba't ibang sustansya at hindi nagpapabigat sa sistema ng pagtunaw. Kabaligtaran ito sa hamburger na nagbibigay diin sa taba at carbohydrates at kulang sa bitamina at mineral. Napakatalino ng katawan. Kung hindi sapat ang mga kinakailangang sustansya, patuloy na magpapadala ang katawan ng signal ng gutom. Iyon ang dahilan kung bakit kahit gaano karami ang kinakain mo sa American diet, pakiramdam mo ay hindi pa rin sapat dahil ang utak ay patuloy na nagrereklamo ng kakulangan ng sustansya kaya't patuloy na nagiging stimula ng gutom. Ngunit sa lutuing Pilipino, kahit na maliit ang dami, pakiramdam ng katawan ay busog dahil lahat ng kinakailangang sustansya ay napunan. Nang marinig ang paliwanag na ito, pakiramdam ni Emily ay may nagbukas. Ang pagbibigay diin sa kalidad ito ba? Ang sikreto ng kalusugan ng mga Pilipino? Isang weekend, inanyayahan ni Pia si Emily na maglakad-lakad sa parke malapit sa bahay. Naglalakad silang dalawa sa daanan sa ilalim ng mga puno. Dahan-dahang nagsalita si Pia. Sa totoo lang, palagi kong nararamdaman na hindi ako sigurado sa hitsura ko.
Ang pag-amin na ito ay nagpatingin kay Emily kay Pia ng may pagtataka. Lahat ng kaibigan ko ay may dalawang pilas na mata, bilog at maganda, pero ako ay may isang pilas na mata, maliit ang mata. Sa gilid ng mukha ni Pia, mayroon pa ring bakas ng pag-aalala noong nakaraan. Pero sabi ni Lola, ang hitsura ay pwedeng palakihin. Umupo silang dalawa sa isang bench. Masusing nakinig si Emily sa kwento ni Pia. Ang kagustuhan ni Emily na magsuot ng Filipiniana, sa tingin ko ay napakaganda. Ako, na isang tunay na Pilipino, ay hindi pa nakasuot ng Filipiniana ng seryoso. Ngumiti si Pia at nagsabing, magpaganda tayo ng magkasama ha? Sisikapin kong matuto pa ng maraming tungkol sa kultura ng Pilipinas. At si Emily naman ay lilikha ng isang katawan na angkop sa Filipiniana. Sa mga salitang iyon, walang kompetisyon, kundi dalisay na pagkakaibigan. Namuo ang luha sa mata ni Emily. Salamat Pia, napakagandang mayroon ka. Naghawak ang dalawa ng kamay at nagpa siyang humakbang patungo sa isang bagong layunin. Isang umaga, pagkatapos ng isang buwan, tumuntong si Emily sa timbangan sa banyo ng pamilya De La Cruz. Mayroong isang maliit na digital scale sa banyo. Inirekomenda ni Sarah na timbangin niya ang kanyang sarili 2 beses sa isang linggo. Paglabas ng numero, napahinga ng malalim si Emily. 96.2 kilogram. Nang dumating siya sa Pilipinas, 101 kilogram. Ibig sabihin, bumaba siya ng halos 5 kilogram sa isang buwan. Muli siyang tumimbang, 96.1 kilogram. Sigurado siya. Hindi siya nag-ehersisyo ng espesyal, kumain lamang siya ng pagkain ng pamilya De La Cruz araw-araw at namuhay ng may disiplina. Kahit may paglalakad papunta sa istasyon ng tren at paglilibot kasama si Pia tuwing weekend, walang mabigat na ehersisyo. Sa kabila nito, patuloy na bumababa ang kanyang timbang. Nang tumingin siya sa salamin, ang mga linya sa kanyang mukha ay medyo naging mas malinaw. Ang kanyang pisngi ay lumiit ng kaunti, at ang hugis ng kanyang mukha ay lumabas ng bahagya. Nang magulat siya kay Sarah, ngumiti siya ng malumanay. Ito ang natural na reaksyon ng katawan. Dahil hindi mo pinilit, nagagawa mo itong ipagpatuloy. Tumango si Lola Corazon. Ang katawan ay tapat, magbigay ng mabubuting bagay, at magbabalik ito ng mabubuting bagay. Sa unang pagkakataon, ang tunay na pag-asa ay nabuo sa puso ni Emily. Hindi ito isang pansamantalang pagbaba ng timbang, kundi ang buong pamumuhay na nagsimulang magbago. Ang araw na makakapagsuot siya ng Filipiniana ng maganda ay maaaring hindi na isang ilusyon. Iyon ang umaga na nagsimula siyang mag-isip ng ganoon. Nang magsimulang bumaba ang kanyang timbang, humingi ng tulong si Emily kay Sarah upang turuan pa siya ng lutuing Pilipino. Mayroon po bang espesyal? Tumawa si Sarah at sumagot. Walang espesyal, anak. Kumain lang ng may kalidad at sa tamang dami. Ang pagiging simple ng mga salitang ito ay tumama ng malalim sa kanyang puso. Sa US, nag-aalala lang ako sa calories. Mahalaga ang calories, pero mas mahalaga ang nilalaman. Ang mga pagkain na mayaman sa pinakbet, isda at gulay ay mag-adjust sa iyong katawan. Kinabukasan, sa hapagkainan, naglagay si Sarah ng kaunting bagoong sa lugaw ni Emily at nagsabing, subukan mo itong kainin, matutuwa ang iyong bituka. Sa totoo lang, medyo nag-aatubili si Emily sa kakaibang amoy, ngunit nang subukan niya ang unang subo, ang lasa ay hindi inaasahang masarap. Sinabi ni Sarah na subukan niya itong kainin ng paunti-unti araw-araw. Ang paliwanag ni Sarah ay hindi kailanman mahaba, kundi nakatuon sa pangunahing punto. Ang dahilan kung bakit mahaba ang buhay ng mga Pilipino ay dahil sa ganitong uri ng pagkain. Tumango si Lola Corazon. Ang akumulasyon araw-araw ang lumilikha sa ating katawan. Habang tumutulong sa paghahanda ng hapunan, natutunan ni Emily kung paano gumawa ng sabaw. Sa paglalagay lamang ng sibuyas, luya at gulay, magkakaroon ng isang kahanga-hangang umami na lasa. Kapag mayroong sabaw na ito, kahit bawasan ang dami ng asin, maaari pa ring gumawa ng masarap na pagkain. Ang natural na lasa na hindi umaasa sa mga pampalasa ay dahan-dahang nagpabago sa panlasa ni Emily. Ang malakas na lasa na karaniwan sa US ay ngayon ay nakakaramdam ng bigat. Ang aking katawan ay humihingi na ng tamang bagay, hindi ba? Gaya ng sinabi ni Sarah, ang katawan ni Emily ay tiyak na nagbabago. Upang maghanap ng mas malaking pagbabago, nagpa siya si Emily na magsimulang mag-ehersisyo. Inirekomenda ni Sarah ang paglangoy. Kapag mataas pa ang timbang,
ang paglangoy ang pinakaligtas na aktibidad. Ang sentro ng sports ng munisipyo malapit sa bahay ay kakaunti ang tao tuwing umaga ng araw ng trabaho. Gayunpaman, nang isuot niya ang swimsuit sa dressing room, nanginginig ang mga kamay ni Emily. Ang pinakamalaking sukat ng swimsuit na dinala niya mula sa US ay masikip pa rin sa kanyang katawan. Nang tingnan niya ang sarili sa salamin, huminga siya ng malalim. Ayos lang, walang tumitingin, sinabi niya sa sarili at lumabas sa dressing room. Pagkatayo pa lang niya sa tabi ng pool, naramdaman niya na nagbago ang kapaligiran sa paligid niya. Ang mga matatanda at may bahay na dumating upang lumangoy ay tumitingin sa kanya. Ang mga tingin ay masakit na parang tinitusok ang iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Si Pia, na nasa tabi niya, ay dahan-dahang nagbigay ng lakas. Emily, kasama mo ako. Ngunit ang kanyang mga paa ay hindi makahakbang pasulong. Ang pakiramdam ng pagtakas pabalik ngayon ay sumisiklab, ngunit naalala niya ang kanyang kabiguan sa lumang bayan. Tumakas siya noon. Ayaw na niyang tumakas pa. Sa matatag na intensyon, lumakad siya pababa sa pool. Sa sandaling yakapin ng tubig ang kanyang katawan, isang hindi kapanipaniwalang pakiramdam ng ginhawa ang nangyari. Ang bigat na nararamdaman niya sa lupa ay nawala. Nagsimula siyang lumangoy ng dahan-dahan at unti-unti niyang hindi pinansin ang mga tingin na iyon. Sa tubig, ang timbang ay hindi mahalaga. Ang paggalaw lamang kasama ang tubig ay sapat na. Kahit na hinihingal siya pagkalangoy ng hindi pa 25 metro, mayroong pakiramdam ng tagumpay. Kahit nahihiya talaga ako, mas malaki ang pag-asa. Sa panahon na kumbinsido siya, nagsimula ring lumangoy si Pia, kasama niya tuwing weekend. Magaling lumangoy si Pia, dumadaloy siya sa tubig na parang isda. Emily, mas gaganda ang paghampas mo ng braso kung ganito. Masusi siyang nagturo. Ang kanyang paglangoy ay parang isang mabait na ate. Si Emily, na sa simula ay hinihingal pagkalangoy ng 25 metro lamang, ay nakalangoy na ng 50 metro pagkatapos ng 2 linggo. Ang galing mo, nakalangoy ka na ng 50 metro. Nagalak si Pia kasama niya. Habang lumalangoy, ang ngiting iyon ang pinakamalaking pampasigla para kay Emily. Habang nagpapahinga sa tabi ng pool, nag-uusap silang dalawa tungkol sa iba't ibang bagay, tungkol sa unibersidad, tungkol sa mga kaibigan, at tungkol sa mga pangarap sa hinaharap. Kahit na magkaiba ang lahi at edad, mayroong isang kakaibang pakiramdam ng pagkakaisa. Gusto ko sanang magkaroon ng lakas ng loob na tulad mo, Emily, dahan-dahang sabi ni Pia. Ako? Bakit? Oo, nag-iisa kang pumunta sa isang hindi mo kilalang bansa. Hinahamon mo ang mga bagong bagay. Napakaganda niyan. Umiling si Emily. Gusto ko lang tumakas sa sarili ko. Pero ngayon, hindi na ganyan, hindi ba? Ang sinabi ni Pia ay nagpatanto kay Emily. Oh, ang sarili niya ngayon ay nakatingin sa hinaharap. Hindi tumatakas mula sa sarili niya noon, kundi humahakbang patungo sa sarili niya sa hinaharap. Salamat Pia, napakagandang mayroon ka. Mas lalong tumatag ang pagkakaibigan ng dalawa araw-araw. Sa universidad, si Professor Reyes, ang namamahala sa mga exchange students, ay nagbigay sa kanya ng suporta sa lahat ng aspeto. Ang 20 taong gulang na babae na ito ay may palakaibigan at mabait na personalidad. Sa una, nalito si Emily sa cafeteria ng universidad, ngunit unti-unti siyang nasanay sa kultura ng cafeteria ng Pilipinas, kanin, 3 ulam at sabaw. Ang kombinasyong ito ay ang tamang balanse na itinuro ni Sarah sa kanya. Naging kaibigan din niya ang mga kaibigan ni Professor Reyes, kaya't mas masaya ang oras ng tanghalian. Emily, napakaganda ng buhay mo sa Pilipinas, ano? Lalo na ang pagkain, tanong nila ng may pagkamausisa. Gaano ba kalaki talaga ang dami ng pagkain sa US? Mas malaki kaysa sa iniisip nyo. Siguro mga 3 beses nang dito. Ang mga salitang ito ay nagpabigla sa lahat. Isang araw, dahan-dahang sinabi ni Professor Reyes, Emily, pumayat ka ba nitong mga nakaraang araw? Mukha kang mas mabilis. Ang mga salitang ito ay nagpasaya sa kanya. Ngumiti si Emily at sumagot. Resulta po ito ng gayuma ng Pilipinas. Ang pakikipag-ugnayan sa kanila ay nagbigay kay Emily ng isang bagong pananaw kung paano binibigyang diin ng mga Pilipino ang kalusugan at kung paano sila nag-aalala tungkol sa pagkain. Hindi lamang ito isang ugali, kundi isang kultura. Isang umaga, pagkatapos ng 3 buwan niya sa Pilipinas, tumuntong si Emily sa timbangan. Hindi siya makapaniwala sa nakita niya, 81.3 kilogram. Bumaba pa ng halos 15 kilogram mula sa 96 kilogram
Isang kabuuang pagbaba ng humigit kumulang 20 kilogram. Nang tumingin siya sa salamin, halatang nagbago ang kanyang mukha. Ang double chin ay ganap na nawala. Ang cheekbones ay naging mas malinaw. Ang leeg ay lumiit at ang balikat ay lumabas ng malinaw. Hindi ka pani-paniwala. Nang magulat siya kay Sarah, niyakap siya nito ng nakangiti. Nagsikap ka talaga, Emily. Tumango rin si Lola Corazon ng may kagalakan. Ang katawan mo ay nagsisimulang bumalik sa dati nitong estado. Sa loob ng 3 buwan na ito, hindi pinilit ni Emily ang kanyang sarili. Kumain lamang siya ng may disiplina, lumangoy araw-araw at natulog ng sapat. Iyon lang, ang kanyang katawan ay nagbago ng natural. Tumigil din si Victor sa pagbabasa ng pahayagan sa umaga. Ang pagsisikap ni Emily ay kahanga-hanga talaga. Lahat kami sa pamilya ay naengganyo. Ang kanyang pagbabago ay nagdala ng magandang epekto sa bahay. Nang mamili, nagpasya si Emily na magsubok ng mga bagong damit. Ang XL na damit na isinusuot niya noon ay maluwag na at hindi na maayos tingnan. Sa isang tindahan, sinuot niya ang isang maong na balak niyang subukan. Madali itong naisuot at mayroon pa itong puwang sa baywang. Paulit-ulit siyang tumingin sa salamin. Kaya ko talagang isuot. Sinubukan niya ang isang t-shirt na nagbibigay diin sa figure na dati niyang iniiwasan. Ang nakikita sa salamin ay ang sarili niya, ngunit parang ibang tao. Lumakad silang dalawa patungo sa cashier ng may magaang hakbang. Puno ng kaligayahan ang puso niya. Pag-uwi niya, masiglang sinalubong siya ni Pia. Emily, bagay na bagay sa iyo ang damit na iyan. Ngumiti si Lola Corazon ng malumanay. Ang kagandahan ay hindi sinusuot mula sa labas, kundi nagniningning mula sa loob. Ngayon, nagniningning ka na. Namuo ang luha sa mata ni Emily. Hindi lamang ito tagumpay sa pagbaba ng timbang, kundi ang buong pamumuhay na humahakbang patungo sa isang bagong direksyon. Ang pagbaba ng timbang, na dati ay maayos, ay biglang tumigil. Mula sa 81 kilogram, ang numero ay hindi gumagalaw. 1 linggo, 2 linggo, at 1 buwan. Sa tuwing tumutuntong siya sa timbangan, parehong numero ang ipinapakita. Bakit? Nagsimulang mag-alala si Emily. Ang nilalaman ng pagkain ay hindi nagbago. Pumupunta pa rin siya sa pool araw-araw, ngunit ang karayom ng timbang ay matigas na nakahinto sa 31 kilogram. Nang pumasok sila sa 2 buwan, ang pag-aalala ay naging kawalan ng pag-asa. Baka hindi na ako makapagbawas pa. Sa tuwing titingin siya sa salamin, ang taba na natitira ay lalo pang nakikita. Kahit na pumayat siya kaysa noon, hindi pa rin ito sapat upang magsuot ng Filipiniana ng maganda. Mayroon pa siyang natitirang 19 kilogram. Ang numerong ito ay parang isang pangarap na napakalayo. Kahit lumalangoy siya sa pool, hindi niya nararamdaman ang kaligayahan tulad ng dati. Hindi niya alam kung para saan siya nagsisikap. Nagtanong si Pia ng may pag-aalala. Emily, may problema ka ba? Parang hindi ka masigla nitong mga nakaraang araw. Wala. Napapagod lang ako. Nagdadayali siya. Ang kanyang puso ay malapit ng mabasag. Nang tanungin niya si Lola Corazon, dahan-dahan siyang nagpaliwanag na lahat ay dumadaan sa isang plato. Iyon ay ang iyong katawan ay nag-adjust sa bagong timbang. Sa prinsipyo, naiintindihan niya ito. Ngunit sa emosyon, hindi niya ito matanggap. Sa umaga ng ika-6 na linggo, tumigil si Emily sa pagtitimbang. Pakiramdam niya ay wala itong silbi. Hindi na niya kayang tiisin ang aksyon na nagpapatunay sa katotohanan na hindi nagbabago. Sa sandaling iyon, tumawag sa kanya si Kaylin, ang kanyang kaibigan, sa pamamagitan ng video call. Emily, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta ka? Sa kabilang dulo ng screen ay ang pamilyar na tanawin ng California. Sa likod ni Kaylin, nakita ang isang malaking kahon ng pizza. Nagpapapari kami rito. Nakakamiss ka. Narinig niya ang tawanan ng kanyang mga kaibigan. Hamburger, French fries, Coke, ang mga pagkaing dati ay normal ay nakalinya sa screen. Ang buhay mo sa Pilipinas ay puro lugaw at sabaw lang. Hindi ka ba nagsasawa? Ang hindi sinasadyang salita ni Kaylin ay tumama ng malalim sa kanyang puso. Totoo na nitong mga nakaraang araw. Minsan niyang naaalala ang lasa ng Amerikano. Ang malakas na lasa, ang malaking dami, ang pakiramdam na makakain ng walang pag-aalala. Minsan, gusto niyang kumain ng ganoon. Ang mga salitang ito ay nagpatanto kay Emily na ibaba ang tawag. Pagkatapos ibaba ang tawag, nag-iisa siya sa silid. Ang matinding pagnanais na kumain ay sumisiklab.
Kung hindi rin lang bumababa ang timbang, ano ang silbi ng pagtitiis? Nakita niya ang sarili na naghahanap ng isang fast food restaurant malapit sa bahay sa cellphone. Isang pindot lang ng order, ang hamburger, french fries, at milkshake ay maihahatid sa loob ng 30 minuto. Gusto niyang kainin ang lahat ngayon, agad-agad. Sa sandaling iyon, may kumatok. "Emily, nagtimpla ako ng tsaa." Ito ang boses ni Lola Corazon. Pagbaba niya sa sala, nakita niya si Lola Corazon na nakaupo mag-isa. Sa mesa ay may 2 tasa ng oolong tea na maingat na tinimpla. "Umupo ka, anak." Sinunod ni Emily ang matatag na boses ni Lola. Pagkatapos ng matagal na katahimikan, dahan-dahang nagsalita si Lola Corazon. "Nag-aalala ka dahil hindi bumababa ang timbang mo, hindi ba?" Ang mga salitang ito ay nagpatangga kay Emily. "Lola, paano niyo po nalaman? Napakabata mo pa, pero parang nabasa ko na ang puso mo." Ngumiti si Lola Corazon ng malumanay. "Emily, gusto mo pa rin bang magsuot ng Filipiniana?" "Opo, pero hindi na po bumababa ang timbang ko. Akala ko, susuko na ako." Tumango si Emily ng mabigat. Sumipsip si Lola Corazon ng tsaa at nagsalita ng tahimik. "Ang Filipiniana ay hindi lamang isang bagay na sinusuot. Ang mga salitang ito ay may malalim na kahulugan. Ang pagsusuot ng Filipiniana ay ang pag-aayos ng iyong sariling puso." Masusing nakinig si Emily sa mga salita ni Lola. Mahalaga ang pagbaba ng timbang, ngunit mas mahalaga ang iyong magandang puso. Tinitigan niya ang mga mata ni Lola. Mayroong isang malalim na kabaitan doon. Ngayon, nakatali ka sa mga numero, ngunit ang mahalaga talaga ay hindi ang numero. Ano po ang mahalaga? Ang saloobin sa buhay. Hinawakan ni Lola Corazon ang kamay ni Emily. Ang pamumuhay ng maganda. Ang pamumuhay ng may detalye. Ang pamumuhay ng may pasasalamat. Iyan ang puso ng isang taong makakapagsuot ng Filipiniana ng may kagandahan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw ng malalim sa puso ni Emily. Kahit may panahon na hindi bumababa ang timbang, ayos lang. Ang mahalaga ay hindi sumuko at pahalagahan ang kasalukuyan. Tumayo si Lola Corazon at kumuha ng isang larawan mula sa loob ng silid. Sa larawan ay si Lola Corazon noong bata pa siya na nakasuot ng Filipiniana. "Noong bata pa ako, nag-alala rin ako sa figure ko. Ngunit ang pagsusuot ng Filipiniana ay nagturo sa akin ng isang bagay. Ang kagandahan ay hindi galing sa timbang, kundi sa loob." Namuo ang luha sa mata ni Emily. "Subukan mo pa ulit." Nang marinig ang malambot na salita ni Lola, tumango si Emily ng malalim. Pagkatapos makipag-usap kay Lola, naglakad muli si Emily patungo sa pool. Nagpasya siyang huwag nang tingnan ang numero sa timbangan at gawin lamang ang kaya niyang gawin ngayon. Pagpasok pa lang niya sa tubig, isang hindi kapani-paniwalang pakiramdam ng kapayapaan ang nangyari. Sa tubig, lahat ay tahimik. Ang bigat, ang pag-aalala, ang pagkadismaya, lahat ay parang natunaw sa tubig. Nagsimula siyang lumangoy ng dahan-dahan. Dati, hinihingal siya pagkalangoy ng 25 metro, ngunit ngayon, nakuha na niya ang ritmo ng kanyang paghinga. 50 metro, 100 metro. Nang hindi namamalayan, patuloy siyang lumalangoy. Maaaring hindi bumababa ang timbang, ngunit mayroong isang bagay na tiyak na nagbago, ang kanyang lakas, ang kanyang pagtitiis, at ang pinakamahalaga, ang panloob na lakas ng kanyang puso. Sa tubig, nakipag-usap siya sa kanyang sarili. Hindi ang numero kundi ang sarili niyang nakakaramdam ng kasalukuyan. Ang pool ay hindi na lamang isang lugar para sa ehersisyo para sa kanya, kundi isang sagradong lugar upang suriin ang sarili. 5 buwan pagkatapos magsimulang pumunta sa pool, ang lakas ni Emily ay tumaas ng kahanga-hanga. Dati, ang limitasyon ay 25 metro, ngunit ngayon ay nakakalangoy na siya ng 500 metro ng tuloy-tuloy. "Emily, ang galing mo. Mas mabilis ka na siguro sa akin," sabi ni Pia nang may pagtataka. Kahit na hinihingal, ngumiti si Emily at sumagot, dahil sa lakas ng loob. Ito ang salita na itinuro ni Lola sa kanya. Nang pumasok sila sa ika-8 buwan, nagpasya siyang hamunin ang 1 kilometer na paglangoy, 20 lap sa pool. Maraming beses siyang gustong sumuko sa daan, ngunit naalala niya ang mga salita ni Lola, ang mahalaga ay pahalagahan ang kasalukuyan. Nag-focus siya sa bawat paghampas ng kamay. Sa wakas, nakalangoy siya ng 1 kilometer. Pagkaahon niya sa pool, bumuhos ang luha. Hindi lamang ito tagumpay sa distansya, kundi ang pinakamahusay na gantimpala para sa sarili niya na hindi sumuko. Pagkatapos,
Isang umaga sa ika-9 na buwan, nagpasya siyang timbangin muli ang sarili pagkatapos ng mahabang panahon. Nang ihanda niya ang kanyang sarili, dahan-dahan siyang tumuntong sa timbangan. Nang makita niya ang numerong ipinapakita, hindi siya makapaniwala. 74.1 kilogram. Bumaba pa ng 7 kilogram mula sa 81 kilogram. Nalampasan niya ang plato. Muli siyang tumimbang at pareho pa rin ang numero. Tumakbo siya pababa upang magulat sa pamilya. Pumayat na po ako! Pumayat na po ako! Niyakap siya ni Sarah. Napakatiyaga mo. Ang hindi mo pagsuko ay napakatibay talaga. Pagkatapos nito, patuloy na bumaba ang timbang. Mula sa 74 kilogram hanggang 68 kilogram at sa ika-10 buwan ng kanyang pag-aaral sa ibang bansa, umabot na ito sa 62 kilogram. Sa wakas, bumaba ng 39 kilogram mula sa 101 kilogram. Ang sarili niya sa salamin ay isang bagong tao. Ang manipis na hugis ng mukha, ang malinaw na collarbone, ang mas maliit na baywang. Ako ba talaga ito? Ngumiti si Lola Corazon ng malumanay. Ito ang iyong orihinal na sarili. Tinitiyak ng iyong katawan ang iyong pagsisikap ng tapat. Namuo ang luha sa mata ni Emily. Napakalayo ng biyahe. Maraming beses akong gustong sumuko, pero masaya talaga ako na nakarating ako sa puntong ito. Gusto ko pong subukan ulit isuot ang Filipiniana. Nang marinig ang mga salitang ito, masayang tumango ang lahat ng miyembro ng pamilya De La Cruz. Malapit nang matapos ang pag-aaral niya sa ibang bansa. Upang matupad ang kanyang pagnanais, nagpasya si Emily na bisitahin muli ang lumang bayan, ang lugar kung saan siya lumabas nang may luha noong 1 taon. Sa pagkakataong ito, dapat magkaiba ang resulta. Naglakad siya sa kahabaan ng kalye ng Binondo kasama si Pia ng may kumpiyansa. Excited ka ba? Tanong ni Pia ng malumanay. Medyo, pero mas malaki ang pag-asa. Ang ngiti ni Emily ay may kumpiyansa na wala siya noong 1 taon. Nang pumasok sila sa Filipiniana rental shop, ang pamilyar na tanawin ay lumabas sa kanyang mga mata. Ang makukulay na Filipiniana ay nakabitin. Masayang pumipili ng damit ang mga turista. Nang sabihin niya ang kanyang pangalan sa counter, sumigaw ang empleyado sa loob, Manang Sol, may customer na po. Ang lumabas mula sa loob ay si Manang Sol, ang dressmaker, na tumulong sa kanya na isuot ang damit noong 1 taon. Sa sandaling nakita ng 58 taong gulang na babae na ito si Emily, tumagilid ang kanyang ulo. Pasensya na po, sino po sila? Ako po si Emily, ang dumating po rito noong 1 taon. Naaalala niyo po ba? Sa sandaling iyon nanlaki ang mga mata ni Manang Sol. Ikaw ba talaga si Emily? Tinitigan ni Manang Sol si Emily ng may ekspresyon na mahirap paniwalaan. Ang 101 kilogram na Amerikanang estudyante noong 1 taon, ang figure na kahit ang special size na Filipiniana ay masikip kaya't halos pumutok. Ngunit si Emily na nakatayo sa harap niya ngayon ay may payat na figure na 62 kilograms. Hindi ka pani-paniwala. Paano mo nagawa yan? Nanginginig ang kamay ni Manang Sol. Sa kanyang 25 taong karera, hindi pa siya nakakita ng ganitong kalaking pagbabago. Binago po ako ng buhay sa Pilipinas. Nang marinig ang mga salita ni Emily, namuo ang luha sa mata ni Manang Sol. Napakaganda. Ang galing mo anak. Nagsimula ang proseso ng pagpili ng Filipiniana. Noong 1 taon, halos walang pagpipilian, ngunit ngayon ay iba na. Kahit anong damit, kaya mo pong isuot ma'am. Alin po ang gusto ninyo? Pinili ni Emily ang isang light pink na Filipiniana terno. Ang malambot na kulay na parang tagsibol ay perpektong akma sa kanyang bagong aura. Nang pumasok sila sa dressing room, maingat na inilatag ni Manang Sol ang Filipiniana. Sige, simulan na po natin. Ang kanyang boses ay walang pagkalito tulad noong 1 taon, kundi puno ng kagalakan. Ang Filipiniana ay naisuot ng madali. Ang mga butones ay ikinabit isa-isa. Mabilis na gumalaw ang kamay ni Manang Sol nang walang pag-aatubili. Ang pakiramdam na dumidikit ang damit sa katawan ay ganap na iba kaysa noong 1 taon. Ang tela ay natural na dumidikit sa katawan, walang anumang presyon. Aayusin ko lang po ang porma ng damit. Maingat na inayos ni Manang Sol ang damit. Noong 1 taon, kahit anong ayos, mukha itong masikip. Ngunit sa pagkakataong ito, ang Filipiniana ay nagpakita ng mga kurba ni Emily ng perpekto. Ang linya ng baywang, ang lahat ay perpekto. Perpekto po. Ang boses ni Manang Sol ay puno ng kasiyahan. Bilang isang profesional, natapos ang pagsusuot ng damit sa loob lamang ng 10 minuto.
Kung ikukumpara sa 30 minuto noong isang taon, ito ay isang malaking pagkakaiba. Pagkatayo ni Emily sa harap ng salamin, napahinga siya ng malalim. Ang nakikita sa salamin ay ang sarili niya na pinapangarap niya sa buong buhay niya. Ang light pink na Filipiniana terno ay maganda na dumidikit sa kanyang figure. Ang linya ng baywang ay angkop. Ang kwelyo ay perpekto. Ang haba ng palda ay tama. At ang pinakamahalaga, ang pangkalahatang balanse ay maganda, napakaganda. Sabi ni Manang Sol ng may paghanga. Ang Filipiniana ay salamin ng puso ng nagsusuot. Ang iyong panloob na kagandahan ay nagniningning sa pamamagitan ng Filipiniana. Tumulo ang luha sa pisngi ni Emily. Ang isang taong pagsisikap, ang pagkadismaya, at ang bagong simula lahat ay para sa sandaling ito. Si Pia, na nasa tabi niya, ay tapos na ring magsuot ng damit. Tumayo silang dalawa sa harap ng salamin. Sa pagkakataong ito, pareho silang may kagandahan. Kahit magkaiba ang kanilang figure, pareho silang angkop sa Filipiniana. Emily, ang ganda mo talaga. Nang marinig ang sinabi ni Pia, ngumiti si Emily at sumagot, "Salamat. Nakagawa ako nito dahil mayroon ka." Nagtaas ng kamera si Manang Sol. "Magpicture po tayo." Sa sandaling pinindot ang shutter, tumawa si Emily ng taos-puso. Naglakad silang dalawa sa kahabaan ng kalye ng Binondo na nakasuot ng Filipiniana. Si Emily at Pia ay naglakad ng magkatabi na parang magkapatid. Ang malaking kawalan ng kumpiyansa na naramdaman niya noong isang taon sa lugar na ito ay nawala. Si Emily na nakasuot ng light pink na Filipiniana at si Pia na nakasuot ng turquoise na Filipiniana, pareho silang nagpakita ng sarili nilang kagandahan. "Emily, magpicture tayo sa harap ng Barasoin Church." Masayang alok ni Pia. Tumango si Emily ng masaya sa alok ni Pia. Ang mga turista na naglalakad ay tumitingin sa figure ng dalawa. "Gusto niyo po bang kumuha ako ng litrato?" Tanong ng isang mabait na Pilipinang ginang. Sa likod ng pulang brick na gusali, ngumiti silang dalawa. Sa sandaling pinindot ang shutter, napuno ng kaligayahan ang puso ni Emily. Nang tingnan niya ang larawan, dalawang tao ang nakatayo ng magkatabi na may parehong kagandahan. Kahit magkaiba ang kanilang figure, pareho silang angkop sa Filipiniana. Itatago ko ang larawang ito bilang isang kayamanan habang buhay. Nang marinig ang sinabi ni Emily, namuo ang luha sa mata ni Pia. "Ako rin. Masaya talaga ako na nakilala kita, Emily." Nagyakap silang dalawa, inukit ang espesyal na sandaling ito sa kanilang puso. Ang isang taong paglalakbay ay umabot sa isang magandang pagtatapos. Pag-uwi nila, tahimik na nakangiti si Lola Corazon at naghihintay sa kanila. Maligayang pagdating. "Maganda ba?" "Ang pinakamaganda sa buhay ko, Lola." Nang magulat si Emily ng may kasabikan, tumango si Lola Corazon. "Sa totoo lang, may gusto akong ibigay sa iyo," sabi ni Lola at kumuha ng isang magandang kahon mula sa loob ng silid. Nang maingat niyang buksan ang kahon, lumabas ang isang magandang Filipiniana terno, dark blue na seda na may pinong pagbuburda ng sampagwita. "Ano po ito?" Napahinga ng malalim si Emily. "Ito ang Filipiniana na mahal ko noong bata pa ako. Gusto kong isuot mo ito." Nang marinig ang sinabi ni Lola, namuo ang luha sa mata ni Emily. "Pero napakahalaga po nito. Mayroon kang pusong karapat-dapat sa Filipiniana na ito." Ngumiti si Lola Corazon ng malumanay. "Ang Filipiniana ay hindi lamang damit, kundi ang pusong nagsusuot nito. Ang iyong magandang puso ang magpapakita ng kagandahan ng Filipiniana na ito." Si Sarah at Victor ay nakatingin din ng may pagmamahal sa tabi. "Ito ang pasasalamat namin mula sa buong pamilya. Marami rin kaming natutunan dahil sa pagdating mo rito," sabi ni Victor. Niyakap ni Emily ang Filipiniana ng mahigpit. "Maraming salamat po. Aalagaan ko po ito habang buhay." Sa sandaling iyon, naramdaman ni Emily ng totoo na nakahanap siya ng tunay na pamilya. Isang araw bago siya umuwi, nagpasya silang kumuha ng isang huling larawan ng pamilya sa sala ng bahay. Si Emily ay nakasuot ng custom-made na Filipiniana na ibinigay ni Lola. Nagtipon ang lahat ng miyembro ng pamilya na nakasuot ng formal na damit. Si Victor, si Sarah, si Lola Corazon, si Pia, at si Emily, 5 silang nakatayo, nang magkatabi na parang isang pamilya. "Ngiti po kayo." "Cheese," agad na pinindot ng kapitbahay na tumulong kumuha ng larawan ng shutter. Sa sandaling pinindot ang shutter, naramdaman ni Emily kung gaano siya kaswerte. Ang 101 kilogram na sarili niya na pumunta sa Pilipinas noong isang taon,
Ang gabi na umiyak siya dahil sa pagkadismaya sa pagsubok ng Filipiniana at ngayon, ang 62 kilogram na sarili niya na nakasuot ng magandang Filipiniana na papalibutan ng pamilya. Emily, kailangan mong bumalik sa Pilipinas ha? Nang marinig ang sinabi ni Sarah, tumango si Emily ng mariin. Babalik po ako, sigurado po. Ito na po ang pangalawang bahay ko. Nang gabing iyon, kinuha ni Emily ang cellphone niya. Inilagay niya ang larawan na kinuha niya sa lumang bayan noong 1 taon katabi ng larawan na kinuha niya ngayon. Ang pagkakaiba, bago at pagkatapos ay nakakagulat. Pwede ko po bang i-post ang larawang ito? Tanong niya kay Pia. Ang mga mata ni Pia ay kumikinang. Oo naman, dapat makita ng lahat. Pumili si Emily ng 2 larawan at nagsulat ng caption. Ako noong 1 taon at ako ngayon, binago ako ng Pilipinas. Pinindot niya ang publish. Pagkalipas ng ilang minuto, nagsimula ang mga tugon. Ang likes ay patuloy na tumaas. 50, 100, 1,000. Ang mga komento ay puno ng mga salita ng pagtataka at paghanga. Hindi ka pani-paniwalang pagbabago. Na-inspire ako sa iyo. Kinabukasan, nang magising siya, ang post ay na-share na ng higit sa 100,000. Ang mga tao sa buong mundo ay humanga sa kwento ni Emily. Hindi lamang ito kwento ng tagumpay sa pagbaba ng timbang, kundi isang kwento ng pagkikita ng kultura, pagmamahal sa pamilya, at puso na hindi sumusuko. Sa departure hall ng NAIA, ang buong pamilya De La Cruz ay naghatid kay Emily. Ang malaking maleta ay naglalaman ng mga alaala ng 1 taon, at ang Filipiniana na ibinigay ni Lola ay maingat na iningatan. Maraming salamat po. Nanginginig ang boses ni Emily. Tinapik ni Victor ang kanyang balikat ng mahinahon. Parte ka na ng pamilya namin, Emily. Bumalik ka kahit kailan mo gusto. Pinunasan ni Sarah ang kanyang luha at ibinigay sa kanya ang kanyang sariling lutong adobong baboy para kainin sa eroplano. Huwag mong kalimutan ang lasa ng Pilipinas. Umiyak si Pia at niyakap si Emily. Kailangan nating magkita ulit ha? Sa susunod, pupunta ako sa Amerika para bisitahin ka. Matagal silang nagyakapan, ipinapahayag ang mga damdamin na hindi masabi. Sa wakas, lumapit si Lola Corazon. Emily, nagsikap ka talaga. Nang marinig ang malambot na boses na iyon, hindi mapigilan ni Emily ang pag-iyak. Lola, ayos lang anak. Ikaw ay isang babae na may magandang puso. Kahit saan ka pumunta, hindi magbabago yan. Niyakap ni Lola Corazon si Emily. Ang maliit na katawan ay nagbigay ng isang hindi kapani-paniwalang mainit at matibay na yakap. Ang Filipiniana ay isang salamin na nagpapakita ng puso. Ang iyong puso ay laging nagniningning ng maganda. Habang naglalakad patungo sa gate ng eroplano, lumingon si Emily. Ang 4 na miyembro ng pamilya De La Cruz ay kumakaway ng nakangiti. Ang pagkikita sa pamilyang ito ay nagpabago sa kanyang buhay. Sa sandaling humakbang siya sa gate ng eroplano, nanumpa si Emily sa kanyang puso. Babalik ako, sigurado. Babalik ako sa pangalawang bahay ko rito. Pagkatapos ng 14 na oras na paglalakbay, dumating ang eroplano sa Los Angeles International Airport. Pagkatapos dumaan sa imigrasyon at makuha ang kanyang maleta, naglakad siya patungo sa arrival hall. Sa kabilang dulo ng glass door, ang kanyang mga magulang ay dapat naghihintay. Huminga ng malalim si Emily. Noong 1 taon, nang umalis siya sa paliparan na ito patungo sa Pilipinas, tumitimbang siya ng 101 kilogram. Ang masakit na alaala ng sinabi ng kanyang ina, magpaplano siyang pumunta sa Pilipinas na may ganyang figure, ay pumasok sa kanyang isip. Ngunit ngayon ay hindi na ganoon. Maari siyang makipagkita sa kanyang pamilya nang may kumpiyansa sa kanyang 62 kilogram na katawan. Sa sandaling bumukas ang pinto, nakita niya ang kanyang mga magulang sa gitna ng maraming tao. Sina Michael at Jennifer ay maingat na naghahanap ng mga dumarating na pasahero. Kumaway si Emily at lumapit sa kanila. Ma, gayunpaman hindi napansin ng dalawa ang presensya ni Emily. Ang kanilang mga mata ay tumingin sa likuran niya sa mga pasahero. Lumapit pa si Emily at tinawag ulit sila. Ma, ako ito! Sa sandaling iyon, tumigil ang paggalaw ni Jennifer. Tinitigan niya ang magandang babae na nasa harap niya. Sino ka? Tiningnan din ni Michael ang kanyang anak nang may pagkalito. Si Emily ba iyan? Opo, ako po. Nang ngumiti si Emily at sumagot. Ang mukha ni Jennifer ay napuno ng pagkabigla. Hindi ka pani-paniwala. Ikaw ba talaga iyan?
Ang 170 centimeters na taas ay hindi nagbago, ngunit ang figure ng katawan ay ibang tao. Ang manipis na hugis ng mukha, ang eleganteng leeg, ang malakas na katawan, at ang pinakamahalaga, ang kumpiyansa at kagandahan na nagniningning mula sa loob. Ano ang nangyari sa iyo sa Pilipinas? Tanong ni Michael ng tulala. Sa tanong na iyon, ngumiti si Emily ng malumanay. Nagayuma po ako, ang gayuma po na tinatawag na pag-ibig. Niyakap ni Jennifer ang kanyang anak na nanginginig ang boses. Humihingi ako ng paumanhin, Emily. Ang mga salitang ito ay nagpatanga kay Emily. Bakit po? Nagsalita ako ng hindi maganda noon. Magpaplano siyang pumunta sa Pilipinas na may ganyang figure, ang mga ganoong bagay. Tumulo ang luha sa pisngi ni Jennifer. Nagkamali ako. Humihingi ako ng paumanhin sa pagsasabi ng mga nakakasakit na salita. Hinimas ni Emily ang likod ng kanyang ina ng mahinahon. Hindi po kayo nagkamali, ma. Sinasabi niyo lang po ang totoo, at dahil sa mga salitang iyon, nagsikap po ako ng husto at gustong magbago ng husto. Hinawakan ni Jennifer ang mukha ng kanyang anak gamit ang kanyang dalawang kamay. Mas gumanda ka talaga. Hindi lang sa labas, kundi nagniningning ka mula sa loob. Namula ang mata ni Michael. Gusto kong pasalamatan ang pamilyang Pilipino na nagpalaki sa aming anak ng napakahusay. Nagsimulang ikuwento ni Emily ang mga nangyari sa loob ng 1 taon sa kanyang mga magulang, ang pagkikita sa pamilya De La Cruz, ang kabutihan ng lutuing Pilipino sa bahay, ang hamon sa pool, at ang araw na makakapagsuot siya ng Filipiniana. Masusing nakinig ang kanyang mga magulang sa kuwento ng kanilang anak. Minsan silang nagpunas ng luha, minsan naman ay tumango. Gusto ko na ang Pilipinas. Gusto ko sanang dalhin doon ang papa at mama balang araw. Nang marinig ang sinabi niya, tumango si Jennifer, nang mariin. Gusto kong makita ang bansang nagpabago sa aming anak, gamit ang sarili kong mga mata. Sa daan pa uwi, nagmaneho si Michael habang lumingon upang tingnan ang kanyang anak. Ang Pilipinas ba ay isang lupain ng mahika? Ang kanyang mga salita ay puno ng dalisay na pagtataka. Hindi po mahika pa. Tinuruan lang po nila ako ng tamang paraan ng pamumuhay, paliwanag ni Emily mula sa likurang upuan. Ang lutuing Pilipino ay malambot sa katawan, mababa sa taba, maraming gulay. Ang mga fermented food ay tumutulong din sa pag-adjust ng bituka. Umiling si Michael. Hindi lang iyon. Ang iyong mga mata ay nagbago. Puno ng kumpiyansa. Sa mga salitang iyon, ngumiti si Emily. Sabi po ni Lola Corazon, ang kagandahan ay galing sa puso. Lumingon din si Jennifer. Gusto ko ring pasalamatan ang eleganteng babaeng iyon. Pag-uwi nila, nagsimulang maghanap si Michael ng impormasyon tungkol sa Pilipinas sa cellphone. Napakagandang bansa talaga na nakapagpabago sa aming anak at naging ibang tao. Tumawa si Emily at sumagot, hindi po ako nagbago bilang ibang tao pa. Bumalik lang po ako sa orihinal kong sarili. Nagsimula ang bagong buhay sa San Diego. Nagpasya si Emily na ipagpatuloy ang kanyang natutunan sa Pilipinas sa US. Tuwing umaga, gumagawa siya ng simpleng almusal ng Pilipinas. Lugaw, taho, tortang itlog. Dahil mabibili ang mga sangkap ng Asyano sa US, nagawa niya itong ipagpatuloy. Pumupunta rin siya sa pool malapit sa bahay 3 beses sa isang linggo. Ang paglangoy ng 1 kilometers ay naging isang routine. Sinabi ni Kailin, ang kanyang kaibigan, nang may pagtataka, Emily, nagbago ka na parang ibang tao. Sabihin mo sa akin ang sikreto mo, walang espesyal. Kumain lang ng gusto ng katawan at mag-ehersisyo ng tama. Ang timbang ay nanatili sa 62 kg, walang senyales ng pagtaba ulit dahil ang routine na pinalakas sa Pilipinas ay naging bahagi na niya. Si Jennifer ay naimpluwensyahan din ng kanyang anak at nagsimulang maging interesado sa lutuing Pilipino. Sa susunod, turuan mo akong gumawa ng tinola. Ha? Ang mga sandali na magkasama ang mag-ina sa kusina at gumagawa ng sabaw ay nagbigay ng bagong relasyon. Pagbalik sa universidad, nagpasya si Emily na magtatag ng isang Philippine Culture Club dahil maraming estudyante ang interesado sa pagbabago ni Emily. Ang unang aktibidad ay isang Filipiniana workshop. Dinala niya ang custom-made na Filipiniana na ibinigay ni Lola at nagbigay ng lecture tungkol sa kasaysayan at kultura ng Filipiniana. Ang Filipiniana ay hindi lamang damit, ito ay salamin na nagpapakita ng puso. Ipinahayag ni Emily ang mga salita ni Lola sa mga dumalo. Mahigit sa 20 estudyante ang nagtipon at masiglang nakinig. Gusto ko ring pumunta sa Pilipinas,
Gusto kong matutong magluto ng pagkain ng Pilipinas. Ang mga tanong ay walang tigil na dumating. Matagumpay na naipahayag ni Emily ang kagandahan ng kulturang Pilipino sa pamamagitan ng kanyang karanasan. Ang club ay lumago ng maayos. Nagdaraos ng mga aktibidad 2 beses sa isang buwan, kabilang ang pagtuturo ng lutuing Pilipino, pagtitimpla ng tsaa at isang Filipino language book club. Para kay Emily, ito ay ang kanyang pagbabalik sa Pilipinas, ang pagpapasa ng pagmamahal na natanggap niya mula sa pamilya De La Cruz sa mga tao sa paligid niya. Isang araw, 3 buwan pagkatapos ng kanyang pagbabalik, nakatanggap si Emily ng isang pakete mula sa Pilipinas. Ang nagpadala ay ang pamilya De La Cruz. Nang buksan niya ito, sa loob ay may sulat kamay at larawan. Ang sulat kamay ni Lola ay puno ng maiinit na salita. "Emily, kumusta ka? Lahat kami rito ay namumuhay pa rin ng normal. Nakapasok na si Pia sa universidad at magsisimula ng bagong buhay sa Tagsibol. Ang silid na tinitirhan mo ay pareho pa rin. Bumalik ka kahit kailan mo gusto." Nang basahin niya ang sulat, namuo ang luha sa mata ni Emily. Sa kalakip na larawan ay ang mga bulaklak ng sampagita na namumulaklak sa balkonahe ng bahay ng pamilya De La Cruz. Ang 4 na miyembro ng pamilya ay nakangiti at kumakaway sa tabi ng palayok ng sampagita. Dinikit ni Emily ang larawan na iyon katabi ng Filipiniana na ibinigay ni Lola. Ang 2 larawan ay nagkuwento ng taon na nagpabago sa kanyang buhay. Tuwing umaga, nang makita niya ang mga larawang iyon, naramdaman ni Emily kung gaano siya kaswerte. "Babalik ako sa inyo, sigurado," nanumpa siya sa kanyang puso at nagsimulang maghanda ng malusog na almusal para sa araw na ito. Sa tuwing titingnan niya ang sarili sa salamin, puno ng pasasalamat ang puso ni Emily. Ang kasalukuyang sarili niya na nagpapanatili ng 62 kilogram na timbang, ngunit ang mas mahalaga ay ang panloob na pagbabago. Dati, nakatali siya sa mga numero at nag-aalala lamang sa panlabas na hitsura. Ngunit ngayon, nagluluto siya ng maingat, inaalagaan ang kanyang sariling katawan, at ang pinakamahalaga, namumuhay sa kasalukuyan. Ang karunungan ni Lola Corazon ay naging prinsipyo na ng buhay ni Emily. Habang naglalakad siya sa campus ng universidad, maraming tao ang lumalapit upang batiin siya. "Gusto kong maging katulad mo. Sabihin mo sa akin ang sikreto mo." Tuwing nangyayari ang ganito, sasagot si Emily, "Walang espesyal. Kailangan mo lang mahalin ang sarili mo at makilala ang mabubuting tao." Ang Philippine Culture Club ay lumago at naging isang malaking organisasyon na may higit sa 50 miyembro. Maraming estudyante ang gustong mag-aral sa ibang bansa sa Pilipinas at humingi ng payo kay Emily. Para sa kanya, ang pagbabahagi ng kanyang karanasan ay ang kanyang pagbabalik sa pamilya De La Cruz. Sa gabi bago matulog, nag-video call si Emily kay Pia. "Emily, kumusta ka?" "Ayos lang. Ikaw? Malapit na kang maging estudyante ng universidad. Excited ka ba?" Ang dalawa ay nagpapatuloy sa kanilang pagkakaibigan na hindi nagbabago sa iba't ibang time zone. Ang gabi na umiyak siya dahil hindi niya maisuot ang Filipiniana noong 101 kilogram pa siya, ang araw na nagdusa siya mula sa plateau. Lahat ng iyon ay kinakailangan upang malikha ang kanyang sarili ngayon. Ang buhay ay maaaring magbago hanggat hindi ka sumusuko. Kinumpirma ng kuwento ni Emily ang bagay na iyon.